lagkit ng sunscreen. May nalalagay ba? Parang hindi ko siya nakikita, honestly. Natakpan niya ang aking melasma. Oh my gosh. Wow! Ang ganda! I like it. I like it. It's a me problem. Hello everyone! Welcome back sa ating channel today. Nabasa niyo na yung title, malamang. So, bago to sa akin, itong Popik. Actually, hindi ko alam kung paano basahin, pero ayan, let's test out itong bago for me. I know, hindi na siya bago sa market, but bago for me. First time ko itatry Popik Cosmetics. Are they called Popik Cosmetics? Yeah. Meron tayo ditong sunscreen. Hindi siya pang full face, guys, ha? Kung ano lang yung nakita ko doon na meron sila, I got it. I-review natin today. Mag-moisturize muna ako ng aking face. I will start with Dalba first spray. Yan, bago ako mag-moisturizer. Moisturize muna tayo ng face, ha? So, magchikan muna tayo. Kumusta na kayo? So, okay ka naman. Itong pag-moisturize ng face, very non-negotiable talaga para sa akin. And mula naman na na-pick up ko yung ganitong habit, guys. Nagpapasalamat na po ang aking skin. Tingnan niyo naman yung skin ko. I love my skin lately. Popik, don't fail me, okay? Gusto ko talaga i-flex yung skin ko today. Alam niyo, laking tulong talaga sa akin nung yung melasma, yung Derma Pro set ng Lux Organics. Ay, day, ang ganda talaga nun. Ginawa ko siya ng review sa TikTok. So, if you haven't watched it, go na kayo sa TikTok, okay? As usual, Standard Soul Moisturizer ang aking ginamit. Magpa-prep din ako ng lips ko. Yan, sinasabay ko na talaga. Pag nag-moisturize ako ng face ko, nag-skin prep ako, pa-prep ko din yung aking lips. Glam Hour Beauty. I love this, guys. Ang ganda-ganda niya talaga. Medyo may peach ng konti, pero parang natural color ng lips, ganon. Ayun, ang ganda. Popik Protect Me Lightweight Sunscreen Lotion. Meron siya SPF 50 PA++++. 40 ml ang laman niya. Ganda ng packaging ng Popik. Iba-ibang kulay. It's nice. Parang it looks fun. Not necessarily na mukha siyang pang teenager. Hindi naman. Let's apply the... Okay. Amoy na amoy. Alam niyo yung distinct smell ng sunscreen? Amoy na amoy ko dito. Wala siyang scent, which is good. Medyo sticky siya sa pakiramdam. Okay, it blends nicely. Pumuti ng konti yung face ko, pero hindi siya mukhang, yung white cast na malala. Medyo malagkit siya, ha? Pero wag muna natin siya i-judge. So, habang hinihintay natin mag-set ng bongga yan, gawin muna natin yung ating kilay. I will use itong Popik On Point Brow Pencil with clear gel. So, meron siyang clear gel. Meron din siyang pencil. Alright. Yan yung pencil. And then, meron din siyang... ang lagkit ng kamay ko. Sobrang lagkit ng sunscreen. Sa true lang. Ang lagkit ng sunscreen. Hindi ko ma-open tong pencil. Yung brow gel. O, iniikot siya. Iniikot siya, ate. Ay, ang cute! Ang liit-liit lang niya talaga. Sobrang cute. Okay, let's see kung pang-groom lang siya or kayang mag-laminate. It's transparent, so wala naman siyang iniiwang kulay puti dyan na nanigas. Wala naman. So, pang-groom lang siya. It volumized my brows, pero hindi siya enough pang-laminate, okay? Let's apply yung pencil. Gagayahin ko lang yung brow hairs, okay? Parang hindi siya nakikita. May nalalagay ba? Parang hindi ko siya nakikita, honestly. Yan na siya. Ito sa kabila, kitang-kita. Ito sa kabila, parang hindi masyado. Okay, balikan natin to, no? Baka kailangan kong mag-powder muna kasi parang yung sunscreen, parang hindi masyado nakikita yung pencil kasi nga medyo malagkit yung face ko. Baka kailangan muna maging mattified siya. Soft Blur Focus. Ito yung kanilang I'm Ready Blurring Primer. Meron din siyang SPF, 15. So, tingnan nga natin kung talagang mabablur niya yung aking mga visible pores dyan. Okay, ganito yung itsura niya, guys. Ayan siya. Dito muna tayo sa side na to. Oh. It did help. Hindi ba masyadong obvious ngayon? Siguro pag in-apply na natin yung ating base. Nilagay ko siya dito sa visible pores ko. Ayan. Sakto lang siya. Hindi siya parang yung silicone-y. Wala rin siyang scent. Yes, it's blurring, pero hindi gaano. Gets nyo ba? Pagdating sa blurring, hindi ko pa siya masyadong makita ngayon. So, apply muna natin yung base. Meron ako ditong light peach. And then, we have light medium true cool. Eto muna. Mag-brighten muna tayo ng under eye area. Gagamitin ko si light peach
for my under eye. Ayan, ganyan siya. Meron siyang salamin. Apply natin. Hindi siya ganun ka peach talaga. Light peach lang talaga to. So, ilalagay ko muna siya sa under eye area. And fingertips yung ginagamit ko kasi I wanna see kung ano yung best way to apply it. Kita niyo yung brightening effect. So, ayan siya. Daliri yung ginamit ko. Sa kabila, gamitan natin ng brush. I will use itong Get Ready With Me Triangular Precision Brush. Gusto ko yung ganitong formula. Walang scent. That's that. Wala pa akong masabi. Oh yes, na-brighten niyo yung aking under eye area. Pero right now, wala pa akong masabi. Let's use ito namang si Shade C4. Light, medium, true, cool. Siya na yung gagamitin ko on other areas of my face. Try nga natin in brush na diretso. Takpan ko lang yung mga redness dito. And then yung aking hyperpigmentation dito. Natatakpan naman niya. Tingnan natin kung matatakpan yung melasma ko Pero buti na lang yung melasma ko nandito. Parang contour lang siya. Uy, natatakpan niya. Natakpan niya ang aking melasma. Meron pang konti. Nice. Pwede rin siyang gamitin pang spot conceal actually. And hoping na okay siya sa oily skin ko. Yun ang malalaman natin mamaya. Alam niyo yung ayaw ko sa mga nasa pot. Usually guys hindi ko sinabing lahat. Usually, pakalahati pa lang ng araw, parang nagkikake na sa akin. Pero tingnan natin kung magkikake to or hindi. So, ang ginagawa ko is parang nagsuspot conceal lang ako. Parang ganon. Nilalagay ko lang siya sa mga areas ng face ko na merong sumpa. Let's use this to brighten itong noo ko. Perfect tong brush na to kasi maliit lang siya. So, saktong-sakto kung nag-spot conceal lang yung ginagawa mo. Ganyan. Ganda. I like this brush. Nice! Uy, maganda siya. Can't complain sa ngayon. Ganda siya. Kaso, mukhang kakainin siya ng gilid ng ilong ko, no? Maganda siya. Maganda yung itsura niya. Maganda yung pagkaka-blend out sa skin ko. Maganda rin yung shade na napili ko, shade C4. Magkakaalaman na lang tayo kung magkikake ba siya mamaya, kung magkikrease ba siya, or what. Shadow BC2. Ito naman yung gagamitin ko pang contour. This one is warm contour. Ito siya. Very... Oh my gosh. Ang dami ko palang nakuha. Let's see. Sobrang pigmented. A little goes a long way. Pero ang ganda ng shade niya. Let's bronze out. Ganda ng shade niya. In fairness, ang ganda. Tsaka madali siyang i-blend, dai. Ang ganda ng warm contour. This is nice. Ang ganda, no? Let's try sa nose. Kung okay din siya sa nose. Ang ganda. Tsaka ang dali niya i-blend. Yan talaga yung number 1 na napansin ko sa kanya. And it looks natural. Ang ganda pala ng warm sa akin. Hindi kaya naging warm na ako. Kasi talaga alam ko neutral ako, dai. At parang nag-iba na naman ako ng undertone. Ang ganda niya talaga. Ang ganda na yung tsura. Tingnan nyo. Wow. I like this. Face forward multi-complexion pot. I like that. Mag-set na tayo with this Stay Put Loose Setting Powder nila. Shell. Translucent white. Oh, ganito yung itsura niya. Ang cute yellow. Meron siyang takip para may lalagyan yung puff. Let's use the puff. And let's set yung under eye area muna. Usually, dito ako nag-start talaga, guys. Mag-set sa under eye area. In fairness, ang ganda. Alam niyo, sa totoo lang, kanina, nung nag-open na ako, sabi ko, ay, baka hindi mag-work sa akin. Kasi nga, yung itsura niya parang mukhang malagkit. Nung pag tinitingnan mo siya sa pot, parang ang lagkit niya. Pero nabago yung pananaw ko habang bine-blend ko siya kasi sobrang daling i-blend. Hindi ko lang bet yung pangkilay nila, no? Kasi talaga hindi ko makita. Hindi ko siya makita. I-reapply natin ulit, ha. Baka kasi dahil medyo malagkit pa yung kilay ko kanina, kaya hindi nagsushow yung pencil. Translucent talaga siya. Tingnan nyo, hindi naapektuhan yung kulay nung bronzer, yung nilagay natin. Bronzer! Yung nilagay natin warm contour kanina. Yung bronzer natin nandyan, hindi niya naapektuhan. So, it's really translucent. Kaya ako talaga, pag bumibili ako ng setting powder, laging translucent, guys. Kasi I can use this kahit na may blush na ako dyan or may contour na ako for that matter. Hindi niya naapektuhan yung kulay. I like this. Maganda yung setting powder nila. All Over Multi-Use Cream Palette. This one is Tropic Tan. Parang gusto ko siya ilagay sa eyes. Cream ba lahat? Cream nga! It's cream. Okay, let's watch. Ito yung darkest. Ooh. This one is neutral. Ayan, neutral brown. And then we have itong nasa medyo middle. Itong mid shade. Yes, this one is warm as well. Parang puro warm yung kinuha ko, no? Or baka yung set na kinuha ko is for warm talaga. Itong dalawa warm na siya. Pero this one is neutral. You have options here. Pwede kaya to sa eyes? Try natin. Why not? Habang binablend siya, parang siya nagiging powder finish. Tsaka pansin ko sa Popic, ang labanan dito, daliri. Parang mostly, ma-apply mo siya kahit wala kang tools. Yun ang napansin ko dito sa Popic. Parang more
more on beginner-friendly sila. Napakadaling i-blend. Ganda ah. Let's use itong shade na to. This one. Lagay natin dun sa inner. O, diba? Puro daliri na lang talaga yung ginamit ko. Wow! Ang ganda! Sana hindi siya mag-crease. Yun lang ang pinagdadasal ko, no? Sana hindi siya mag-crease kasi marami akong folds sa taluka. Oh! So, dyan papasok si setting powder. So, kapag ganyan, pagka kunwari cream yung nilalagay ko sa eyelids ko, isa-set ko siya with powder. It's either yung same shade or, dahil wala tayong same shade, yung setting powder, yung translucent, hindi niya maapektuhan yan. Yun gagawin ko mamaya. Okay. Tapusin muna natin to. Yan, that's enough. I like it. I like it. Okay, maglalagay din ako sa under eye nitong dark shade. Pero konti lang. Yan. Kaya ako naglagay dito sa ilalim kasi konti lang yung lashes ko. Para mas ma-define yung ating eyes. Tingnan nyo. Ganda, diba? Parang may effect siya na kunwari, meron tayong lower lashes. Parang ganun siya. Okay, let's get the setting powder. Tatapalan ko na itong nasa eyelids ko kasi I have a feeling talaga, guys, na magkikrease. Kuha tayo ng fluffy na brush and then kuha lang tayo konti. Parang saset din natin siya. Nawala yung shine niya, oh. Pero hindi naapektuhan yung kulay. Andiyan pa rin yung kulay. Ganda, maganda ang setting powder nila. Balikan na natin tong kilay. Mag-a-apply ulit ako ng pencil. Ayan, much better. Malagkit nga kanina, kaya hindi nag-show. Ngayon, nag-show na siya. Kanina, no-show siya eh. Let's brush. Then, groom natin ulit using the brow gel. Then, tapusin ko lang yung eyes ko, guys. I will be back. We are almost done. In fairness, oh. Can you say? In fairness, maganda siya. Kinakabahan lang ako sa ilong na part. Naglagay ako dito eh. Kasi may redness ako. Kaso, kinakain ng ilong ko talaga. I think it's a me problem. Meron tayong 3 shades ng So Comfy Blur lipstick nila. I-swatch natin to lahat. Ganito yung itsura ng lipstick. Beach House. Maganda. Mukhang matte to. And I like yung mga ganyan. Okay, let's apply. Ang dali niyang i-apply. Very smooth, almost like butter. And the shade, hindi siya ganun katingkad. I can wear this. Akala ko hindi ko masusot kasi parang medyo matingkad. But ang ganda. Parang medyo pink. Hindi light eh. Muted na pink eh. So that's Beach House. Next shade, let's try Sunny Spice. I stand corrected. Meron pala akong balm kanina, kaya parang buttery siya. Pero ngayon, kasi diba nagtanggal na tayo, nawala na yung balm, ngayon lumabas na yung totoo. Kaya I suggest na mag-balm muna kayo kapag ayaw nyo ng tugging kasi medyo may tugging siya. Hindi siya buttery. Yung buttery pala kanina is yung lip shift na in-apply ko. This one is Sunny Spice. Maganda yung mga shades ha. Yes. Madali siyang tanggalin. Tissue lang yung gamit ko. Oh. Last shade is Golden Hour. Ay, ang ganda. Parang MLBB ko to ah. It looks medyo drying, no? Parang nangulunto yung labi ko. Pero I will update you kung kumusta siya. Ayoko magsabi na, ay, drying to. Kasi baka naman, habang suot ko siya is, hindi naman siya ganun ka drying. So, hold that thought. We have the Overtime Setting Spray. Sana maganda yung mist niya. Maganda yung mist. It smells nice. Hindi maasim. Babalik ako mamaya kung anong hatol ko dito sa mga to. Update. 4:30 na. Nag-blot na ako, guys. Kaso tissue yung gamit ko kasi may kasamang pawis. Yes. Medyo ma-oily siya. Yun lang. Alright, guys. 6 na oras ang nakalipas. Let's do the final update. Sunscreen, it's a yes. Gusto ko yung sunscreen nila kahit na medyo malagkit siya. Hindi naman siya nakapag-oil up ng bongga. Feeling ko nga mas naging oily pa ako dun sa complexion pot kasi yun yung nilagay ko, diba? Ito lang. Once na maset naman siya sa skin, okay na siya. Primer, okay lang. Can do without. Parang ganun. Okay lang siya. Hindi ko masyadong na-feel yung pag-blur niya ng pores ko. So, okay lang. Face Forward Multi-Complexion Pots. So, meron tayo nung pang ginamit kong concealer. Meron din tayong pang contour. And then, light peach na ginamit ko sa under eye area. They're nice. Actually, magagamit ko to pang spot conceal and pang under eye area. Wala akong naging problema. Hindi rin siya nag-crease. Yun lang, talagang kinakain siya sa gilid ng ilong ko. Yun lang talaga. Pero, sabi ko nga it's a me problem. Itong ilong na to. Yung contour, tumagal din siya sa aking skin. Kahit na nag-blot ako ng tissue nga yung ginamit ko, hindi blotting paper. Nasa labas kasi ako kanina. Medyo may crease dito sa aking taluka, pero hindi halata. Parang design lang siya. Nakatulong yung translucent ng setting powder. So, gusto ko yung setting powder din nila. I like this one. This one can do without. Kasi okay na ako dun sa multi-complexion pot. Okay na ako dun eh.
Etong cream palette, siguro kung nilagyan nila ng blush to or kasi puro pang bronze yata to no? Tropic tan nga Hindi ko alam kung meron silang blush na option nito, but oo, yun lang ang kulang ko kanina. Wala akong blush, no? Sa live ko pala binili to, guys, sa TikTok. Wala akong nakita ang blush doon. Kung ano lang yung nakita kong products doon, yun lang yung chinek out ko. So, I'm not sure kung meron talaga silang blush. Hindi ko na-check. I'm sorry about that. But this one, it's okay. Okay lang siya sa akin. Okay na sa akin kasi yung ito, multi-complexion pot. Mas gusto ko to. At least mapipili mo pa yung shade na magagamit mo talaga. Kasi ito, kagaya niyan, hindi ko masyadong magagamit itong dark one. Super dark na talaga unless talagang ilalagay ko as eyeshadow. Sa lipstick, nawala na kagad yung lipstick ko. Bullet lipstick lang naman siya. Wala naman siyang sinabi na transfer proof talaga siya. So, yan, you have to reapply. Yun nga lang, sobrang tugging, it's drying. So, nothing special sa kanya. Maganda yung shades, oo. Kaso, I have hundreds of the same type. Parang ganon. Parang walang something new, you know. Pero yung shades ang gaganda ng shades, in fairness. Setting spray, I like this. Buti na lang malaki siya. So, maganda yung mist niya. Hindi ko pa siya masabi na talagang ito yata yung pinaka-the best kasi I have to compare pa with my other setting sprays. But right now, I would say, yeah, it works. Etong pang brows, kalimutan na natin. I don't like it. Yung brow gel, hindi rin siya nakatulong. Tumigas lang yung buhok ng kilay ko. Pero sana kung groom man lang, no? Kaso hindi Pag laminate, bagsak siya. Pag groom, carry lang. Parang halos hindi nga nag-groom yung aking brows. Yung pencil naman, okay lang din. So, nothing special. Nothing special dito. So, that's my first impression review ng Poppic or Poppic Cosmetics. Ayan, let me know your thoughts. Kung nasubukan nyo itong mga to, feel free to comment down below. At kung meron kayong request na itry natin next time, comment din kayo. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi pa nakasubscribe, make sure to subscribe. And I will see you again on my next one. Bye, guys!